Pag-uusapan natin ngayon, ito po, no, Grand Rally bukas. Showdown po, Duterte versus Marcos, no. Pagpapakita po ng kung sino po yung mas maraming suporta. Siyempre, ano po 'yan, no, kumbaga, yung sa tingin ko naman mas marami namang atin doon sa Carino Grandstand kasi buong ano po 'yun, halos buong puwersa po ng pamahalaan. Ang pinagtataka ko lang po, para saan 'yun, 'no? Para saan po yung, yung, malaking-malaking rally na pangungunahan ni Pangulong Marcos. Kasi po dito sa Davao, alam po natin lahat protesta po 'to, 'no, yung ipoprotesta nila, gusto nila ipakita na yung Davao at yung Pilipinas ay hindi po for sale, 'di ba? Hindi po nabebenta, hindi po nabibili, kaya hindi po dapat bilhin. Pero yung sa grandstand sa Luneta, grandstand sa may Quirino Grandstand, hindi ko po alam kung para saan po yun. Pag-usapan din po natin, ito po, no? Yung mga vloggers, nagtataka rin tayo. Si Senator Amy po, ang ganda ng panalangin niya, no? Para po kay BP Sara at saka kay sa kanyang kapatid, no, na si President Bongbong Marcos. Yan po mga pag-uusapan natin, pero bago yan, kung bago ka pa lang dito sa ating channel, mag-subscribe ka na. Dahil ito lang ang tayong channel na may kinikilingan, may pinapanigan, una sa balita, huli sa impormasyon, kaya ano pang hinihintay nyo? Pindot na, okay? Ano po muna mangyayari bukas? Bukas po, dito po sa Davao, mga bandang 9:00 po ng umaga, ay magsisimula na po yung meron po munang mga leaders forum na gaganapin po dito po sa nakalimutan ko, basta Great Mensing Hotel o Grand Mensing Hotel dito po sa Davao City. Malapit lang din po dito sa may Rizal Park. So magmi-meeting po muna yung mga leaders ng sa buong Pilipinas, mga Duterte supporters, para po pag-usapan. So maganda po, no, magkakaroon na po ng aalamin na po, magbibigay na po ng direksyon. So yung mga leaders po, iba't ibang grupo na Duterte supporters po mula po sa iba't ibang parte ng Pilipinas, magmi-meeting po bukas. Dahil po tayo ay kinakatawan natin yung grupong kulto ni Digong, kaya sasama po tayo dyan, no, sa Grand Mensing Hotel. Yan. So tapos po 6:00, yan na po, nag-expect po tayo. Ay, thank you very much dun sa viewer natin na bumili ng ng Jollibee kanina. Pasensya ka na, pinagkakatuwaan ka ng mga kapwa natin viewers, na kapwa mo viewers na tinakbo mo na raw. Ang dami po raw ang daming namimili, ang daming tao kasi. Marami ng tao kanina. Grand Mensing Hotel. Grand Mensing Hotel. Yan, tapos po sa may Rizal Park, kung saan po, doon din po nanumpa si Sara Duterte, no? Diyan po naman sa may San Pedro. Yan po yung diyan po magaganap naman yung prayer rally, no? Nagtaka nga yung yung kasi matagal na plano to ng mga taga Davao, yung protesta po na gusto po nila ipakita yung hindi po Davaoenos are not for sale. Tapos sasama po yung mga hindi taga Davao kami, kaya Filipinos not for sale. So meron na po akong t-shirt diyan. Dalawa yung pinatatak ko para bibili ako ng pentel pen bukas. Lahat na makikita ko, papipirmahin ko. Okay. So, bahala na kung ano po mangyari bukas. Basta ganun po yung sitwasyon. Tapos diyan naman sa Luneta, mag-iipon-ipon naman po yung mga government employee,
ang mga fans ni Andrew E, etc., etc. Parang concert na naman yan ni Andrew E. Ito po real talk tayo ito sa Davao, nang mangyayari sa Davao, alam ko po kasi nagpo-protesta kaya ka magra-rally, di ba? Meron kayong pinoprotesta. Ayaw nyo yung nakausap natin kanina, nga pala, no? Shout out kay Councilor Tech Ocampo ng First District ng Davao, no? Ayon sa kanya matagal na raw tong rally. Hindi niya nga alam yung tungkol diyan sa Carino Grandstand, no? Kaya naisip niya na tinatapatan talaga. Anyways, wala naman pong masama mag-rally. Kaya lang traditionally nagaganap lang po yung malalaking rally. Rally po ng protesta katulad po nito, 'di ba? Pinoprotesta yung People's Initiative na ayon nga sa usapan namin, yung di pa po nakapanood, maganda po yung interview namin. First time ko mag-interview ng ng medyo seryoso ng konti. Ang ini-interview ko lang nung araw si Cuadro Alas lang. At pag nag-usap kami ni Cuadro Alas, lokohan lang. First time ko po nag-interview ng medyo seryoso, kaya panoorin niyo po yung pamagat 50,000 ang expected na dadalo. Ang laki po. Yung pong yung kanina umikot po ako, yung pong area na sumpaan ni ni Vice President Sara Duterte, yun pa rin po, no? Ganun pa rin po yung sinara at pinaghahandaan po nila ng mga speakers. Okay. So maganda yung naging palitan ng kuro-kuro. Hindi, sa interview portion namin, maganda no? Napaliwanag natin doon na imposible na wala pong hand yung mga politicians dito, no? Kasi napakabilis, no? Ako po sa totoo lang wala naman pong people's organization na nakalatag sa buong Pilipinas na isang kumpas mo lang yung makakapagpirmahan. At ang katakataka nga po, sa totoo lang, wala pong umaamin kung sino. Ngayon lang po ako, kung totoo yan na People's Initiative, dapat po pinagmamalaki nung mga behind that na ito yung grupo namin. Lahat po ng People's Initiative, pinagmamalaki nila kung na sila yung behind dun sa tinatrabaho nila. Ito lang po ang kaisa-isang People's Initiative na parang hindi sila proud sa kanilang ginagawa, patago. Hindi natin kilala kung sino leader niyang mga yan. Kung totoo kung totoong hindi yung mga congressman na nagpapakalat niya, sino po? Pwede naman pong pumunta ron. Open po sa lahat yon ng gustong maki-prayer rally. Di po ba? Napaka-illogical naman na wala pong namumuno, walang samahan, biglang sumulpot tapos nagkapirmahan. Kaya hindi po tayo paluloko no? Talagang yang tinatawag nilang People's Initiative ay talagang yan po ay politicians' initiative, no? Maraming salamat sa mga nag-welcome sa atin siguro magkakaniig-niig din tayo pagkatapos po bukas. Narito pa naman ako Lunes hanggang Miyerkules, no? Tatambay tayo diyan sa tapat ng City Hall para lahat ng gusto ko makita, itakda niya. Okay. So, hindi po naniniwala yung kausap ko, yung si Councilor Tech Ocampo. No? Ako rin, hindi rin ako naniniwala na walang kinalaman yung mga congressman dyan. Okay. Hindi po. Nauna po yata to. Ayun nga po no? Eto punta naman po tayo dyan. So alam na po natin, no? Opo, sa Grand Mensing, pupunta po ako dyan alas 9 o before 9 na nariyan na ako. Kasi syempre, nagpalista na ako ng pangalan Pinalista na ako ng mga kasamahan natin sa Inday Cares, no? Yung po talaga original na samahan ko.
kung bakit volunteer po kami ng Inday Cares, no, nung halalan. Kaya talagang makakala niyo BBM ako, hindi po, Inday talaga yung ano namin, yung grupo namin, Inday Sara Duterte. Okay, dito naman po, suriin naman natin 'to sa kabila. Ako takang-taka, no? Kadalasan po yung mga nagra-rally, ano po 'yan, no? Protesta or yung mga rallies pagpapakita ng ano 'yan, ng puwersa, 'di ba? Ano 'yan, show of force 'yan kung eleksyon. So halos dalawa lang po yung ano, no? Dalawa lang po yung sa eleksyon, 'di ba? Ay sa malalaking rally, ginagawa po 'yan kung parang show of force 'yan sa electorate na maraming sumusuporta sa amin. At saka isa pa, ginaganap po 'yan 'pag poprotesta, no? May tinututulan kayo. Eto po, wala naman pong eleksyon. Nagtataka Takang-taka talaga ako rito sa gobyerno natin. Nagpasimuno po ng mag-rally, wala naman pong eleksyon, di ba? Dahil may ilulunsad na bagoong Pilipinas, no? Hindi po ba yan ay nilunsad nyo nung eleksyon na babangon muli ang bagong Pilipinas? Bakit po tayo nangangailangan na gumastos ng malaki, kasi may mga artista, alam nga naman mga libre ang mga yan, no? Bakit po kinakailangan nating sa kabila po ng, alam nyo, naboto na kayo ng tao, hindi po nyo kinakailangan na magpakita na may suporta, no? Hindi ko po maintindihan kung bakit po kinakailangan mag-rally ng, eto malinaw po yung sa Davao na magaganap. Ayaw po nila yung People's Initiative, no? Gusto nila i-expose, gusto naming expose, gusto naming ipakita na tinututulan natin 'to, no? Okay, pero eto hindi ko po talaga maintindihan. Kaya nga yung pamagat, no? Hindi ko maintindihan kung bakit nagrarally ang gobyerno, ang pangulo ng Pilipinas mamumuno sa isang rally. Ano yung ano yung tinututulan niya? Hindi po ba ang pinakamaganda magtrabaho po siya. Tapos po pag na-satisfy yung tao, mataas siya sa rating, 'di ba? Mahal siya ng tao. Kahit na siraan ng siraan, katulad po ngayon. Tignan niyo po ginagawa nila sa mga Duterte. Walang katapusan yung paninira nila ngayon sa mga Duterte, no? Pero ano po ang katotohanan? Pag nag-survey po, tignan nyo araw-araw nila yan sisiraan, iba-iba na. Naghuhukay na po. Panay yung mga sinisiraan nila yung mga Duterte nung panahon na namumuno sila. No? Nung panahon po na namumuno sila, very popular po si Pangulong Duterte. Mahal na mahal po siya ng mga Pilipino. Siya po ang may pinakamataas na survey sa paalis na Pangulo. Hindi po yan yung tanong Sigurado pong pupunta si Inday Sara Ang tinanong ko po rin kay Councilor Tech, saan pupunta si Senator Amy? Malamang dito sa Davao. Okay, mamaya talakayin natin yan. No? Hindi po yung magtatrabaho kayo tapos maliliit kumpara sa Pangulong Duterte. Hindi niyo po kayang pantayan, no? Ang ginagawa kasi ng mga vlogger tsaka mga supporter ni Pangulong Marcos, meron palang gagawin pa lang, plano pa lang gawin, katulad nung Kidney Institute. Plano pa lang po, pinagmamalaki na kagad. Katulad po nung itatayo daw na university.
Pati yung LRT sisimulan pa lang. Next year pa, hindi ngayon 2024 ha. Hindi ngayon 2024, sa 2025 pa. Pinagmalaki na, ha? Pinagmalaki na, ipinagyabang pa ng mga supporters. Hindi niyo po kayang tapatan yung mga ginawa ni Pangulong Duterte. Kaya nga po, ituloy niyo lang, solve na kami. Ang problema, hindi niyo pala kayang ituloy. Di ba? Hindi mo kayang ituloy yung mga ginawa ni Pangulong Duterte, kaya sisiraan nyo na lang. Ganyan din ang ginawa sa tatay mo, PBBM. Ganyan ang ginawa ni Cory sa tatay mo. Inuulit mo kay Digong. Ganyan ang ginawa ng mga dilawan sa tatay mo. Walang nagawa si Cory. Siniraan lang ng 6 na taon si Apo Lakay Marcos. Kasi wala siyang magawa. Ayan ang tendency ng walang nagagawa, walang kakayahang gawin. Siraan na lang yung dating nakaupo. Kaya kayo po yung nasisira. Tignan niyo po yung balik ng mga tao. Sa mga survey po na sinasama yung pangalan ni Pangulong Duterte, number 1 po sa lahat ng survey ng senador. O ngayon po, akala nyo si Tulfo mananatili sa taas. Ang latest presidential survey, iniwan na po ni Sara Duterte si Tulfo. Dapat may nag-iisip sa inyo kayong mga naninira sa mga Duterte. Huwag kayong mag-alaleni at mga pinklawan na in denial. Ano sasabihin nyo sa mga survey? Kontrolado ng mga Duterte? Kayo na nakaupo Di po ba? Hindi po obra yun. Na lagi nyo lang idadahilan yung mga Duterte. Kayo na nakaupo. Kaya pag hindi nyo pwedeng sabihin na kontrolado ng Duterte ang mga survey niyan. Lahat ng survey, kontrolado nila. Malaking kalokohan yata yun. Okay, showdown. Sinabi po, nagkwenta lahat ng mga barangay sa buong Davao magpapadala talaga no? Mga 50,000. Around 50,000 po ang ine-expect bukas na rally. Alam niyo naman, dito po sa Quirino Grandstand, around 80,000 daw. Kaya lang makikita po natin yan Iba po yung kahakot-hakot Ang kahakot-hakot po, attendance. Attendance lang hawak niya. Ako, government employee ako Di ba? Ang dami pong sa Bulacan, Pera Biro, ang dami pong selebrasyon. Government employee ko, lagi kaming kasama dyan. Aghanap kagad ako na attendance Asan po ba yung nagpapapirma na attendance? Pag nakapirma na ako, unti-unti. Iba po yung kusa. Kami kusa. Wala nagbigay sa akin ng pamasahe. Nakita niyo po sa imbitasyon yun. No? Kanya-kanya po tayo ng hotel. Sabi ko magkano kaya rito sa Grand Mensing? Wala ano na pa, wala nang bakante, okupado na lahat. Okupado na kagad nila lahat. Siguro meron binoking na yung mga malalaking tao na makakasnari. Na po sila sila Vivian Velez, si Sandra Cam. Yung mga nakita ko sa rally, narito na rin lahat Kaya maganda po, no? Kaya yung mga yan, hindi po hindi po yung katulad po tayo. Nakita nyo ba yung mga pit senior tsaka yung sa Nazareno? Habang tumatagal yun, dumadami. Tansya ko dyan sa Luneta. Government employee ko, maglolokohan pa ba tayo? Aating niya mga yan. Oo, may ginawa na, okay na yan. Hindi nyo na naman inuunawa Mahina talaga pag-intindi nyo. Pwede po ba intindihin ng mga BBM supporters yung sinasabi ko? Kung ikukumpara nyo po yung mga ginawa ni BBM kay Pangulong Duterte,
Talagang halos wala kayo sa kalingkingan. Kaya lang, wag niyo nang pagyayabang sa mga Duterte na parang feeling nila walang yun kasi ang problema ng mga 'to, eh. Oy, congrats po sa atin, 220,000 na tayo. Unti-unti na tayong dumadami. So, 50 years pa, 1,000,000. 50 years pa, 1,000,000 na. Okey na. Marami na siyang ginawa. Sige, purihin niyo ng purihin. Kung meron nagawa, 'di pinagmalaki na. Hindi mo nga mapagmalaki. Sige nga, ano pa yung patulan natin, Galit, eh. Ano ba sinasabi mo? Eh, 'di pagmalaki mo, anong ginawa? Ay, yung bigas. Oo nga pala, malapit na po maging 20 pesos ang bigas. Malapit na po maging 20 pesos ang 1/4. Kasi 65, 70. Hindi mo naman maipagmalaki. Sige, type mo diyan kung ano man nagawa. 'Pag mga maliliit lang, build yung kay Duterte. 'Wag niyo na kasing pagmamalaki. Hindi po ba? Manliliit lang po kayo, eh. Okay. Siguro yun talaga ang hindi kinaya. Yun talagang hindi nagawa ni Duterte na nagawa ni PBBM. Bumiyahe. Okay. Punta na po tayo rito, no? Ito po, nanalangin po si Amy Marcos. Ramdam na ramdam mo yung ano very emotional, no? Dalawa po yung punto mahaba po yung panalangin niya, pero yung dalawa na lang po, no? Yung una, yung protektahan si VP Sara, no? Hindi na natin babasahin, basta yun yung laman, eh. Protektahan si VP Sara at ikalawa yung ito po, Panginoon. Ito maganda yung sa Hindi ko makita kasi yung kay VP Sara. Teka, basahin lang din natin yung kay VP Sara. Para hindi po ang unfair. Bago yung kay Kaya 200K daw ang ine-expect nila. Ano pong mahihita pag may dumalo na 200K? Si Andrew talaga inaasahan nila, no? Ang pinapakita po nila sa rally, hindi po hindi po yung mga politiko, eh. Ito po, protektahan nawa ninyo ang Vice Presidente, ang kagandahang taglay ng kanyang puso, pagiging matiisin, mapagpatawad at mapagkalinga. Ayan. Yan po yung sinabi niya tungkol kay Vice President Sara Duterte. Alam nyo, minsan iniisip ko, no? Marcos to, eh. Kaya lang yung mga ginagawa niya, consistent, eh. Consistent po si Senator Amy Marcos sa pagsuporta sa mga Duterte, no? Ito po ang malupit, yung tungkol sa kanyang kapatid. Haplusin nawa ninyo ang puso ng aking kapatid, ang Pangulo ng Pilipinas. Buksan ninyo ang kanyang mga mata at bigyan niyo siya ng kaliwanagan sa pag-iisip. Gisingin niyo po siya at itlayo sa demonyong nakapaligid sa palasyo. Panay pala demonyo. Panay pala demonyo mga nakapaligid sa palasyo. Wala na. Pati po yung pabahay na 1 million a year, wala na po. Hindi na po yan. Kasi ang target ngayon, 100,000 na lang hanggang 2024. Last year hanggang 2024, 100,000. So nabawasan po sa target lang po, nabawasan na po ng 95%. 5% na lang ng dating target. Okay, kasi walang pera, eh. Ano yung pampapatayo mo? Okay.
Grabe 'no? Gisingin niyo po siya at ilayo sa mga demonyong nakapaligid sa palasyo. Alam niyo na, may ideya na kayo kung sino yung tinutukoy ni Senator Amy. Alam niyo po, yung reaksyon ng mga loyalista 'no, hindi ko talaga maunawaan din, eh. Hindi ako nang-iintriga 'no, pero tama si Senator Amy. Sinasabi niyo loyalista kayo 'no. Dapat dapat ano na lang kayo, sabihin niyo na lang na Romualdez loyalist kayo kasi kahit na ano pong baliktarin niyo, hindi niyo po puwedeng itanggi na si Amy Marcos ay isang Marcos at si Tamby ay hindi Marcos kundi Romualdez, 'no? Ngayon kung mas kampi pa kayo, sinasabi niyo Marcos loyalist kayo, mas kampi pa kayo sa Romualdez kaysa sa Marcos, eh, there's something wrong. Tignan po ninyo, sasabihin ninyo wala nang ginawa yan kasi yung ano nila, eh, yan yung sinasabi ng mga vloggers ngayon kay Senator Amy. Wala na raw ginawa ngayon ng kanyang ate kundi siraan si PBBM. Anong siraan si PBBM? Actually, ang tingin ko nga diyan si Senator Amy na lang sa pamilya na yan ang may sense, eh. Si Senator Amy na lang sa pamilyang Marcos Romualdez ang nag-iisip na iligtas yung kanilang pamilya. Hindi niyo ba naintindihan? Tignan yung panalangin niya, hindi niya naman sinusumpa yung Pangulo ng Pilipinas. Gusto niyang magising dahil napapaligiran ng mga demonyo. No? Actually, hindi niya po binibira sa PBBM kahit kailan. Yan nga po dyan ako nagdadalawang isip ng pagsuporta kay Senator Amy. Kasi never niya na binanatan talaga si PBBM. Lagi ang banat niya rito kay ano, ang banat niya. Kaya siya lang po yung nagpoprotekta sa pamilya sa pangalang Marcos. Hindi kayong mga Marcos loyalists. Eh, hindi naman kay Marcos din, eh. Alam niyo kung bakit si Amy ganyan? Naranasan niya yung mga people power sila. Naintindihan niyo? Naranasan nila kung paano palayasin sa palasyo. Tapos Duterte pa. Kumpara niyo kay Cory at kumpara niyo po yung suporta. Solid po ang suporta ng mga Duterte. Bibihira po yung mga Duterte supporter. Pero na lang talaga yung mga mukhang salapi. Duterte. Eh, yung iba naman dyan, hindi naman talaga Duterte. Nag-Duterte lang dahil alam mo na, para meron sila, para merong manood sa kanilang mga vlogs. Inom muna tayong tubig. Alam niyo minsan ang problema ko, pag may malalaking event, sa sobrang excitement ko sa event, nasisira tiyan ko. Sira na naman ang tiyan ni Madong. Yung hindi ka makatulog, yung sabi ko, eto na naman kami. Tiyan ko na naman apektado nito. Eh, huwag kayong mag-alala kasi nasa Plaridel na pala siya, sayang. Okay. Nagpatatak ako ng t-shirt, eh. Kaya dalawa yung t-shirt ko, isa susuot ko. Isa papapirmahan ko sa mga lahat ng personalidad doon. Opo, manood na lang po kayo. Mapapakita ko po mula po doon sa ano. Kung pwede pong ipalabas yung meeting ng mga leaders, ipapalabas po natin. Pero kung hindi, ibabalita ko sa iyo. Kasi
Tama yun eh. Tama po yung ginawa ng mga leaders ng Duterte kasi para may isang direction din. Wala kasi. Kanya-kanyang palo, di ba? Kanya-kanya lang tayo. Nakikibalita lang kami. Kailan ba rally? Putya, may nanawagan na nga na rally. Teka muna, sino ba itong mga nananawagan na to? Hindi ko naman kilala. Baka iba to. Baka iba to. Ayan na naman, wala namang katapusan. Magbago naman kayo. Pro-China, pro-China. Talaga naman one China policy tayo eh. Alam nyo, hindi po natin kinikilala yung bansa po natin. Kahit pa po panahon ng tatay ni Marcos, pinagluloko nyo sarili nyo. United Nations po yung one China policy, hindi po Pilipinas. United Nations. Kung hindi nyo po naintindihan yung United Nations, wala tayong magagawa. Tsaka hindi po umubra yung pro-China nyo. Kung umubra yan, di durug-durug na sa survey si Sara Duterte. Dapat kasi, no? Dapat kasi, nag-ano kayo, nagbabago, para kayong, alam nyo, para na talaga kayong dilawan. Hindi na nga umuubra yung dati nilang ginawa, itinuloy nyo pa. Sa totoo lang, 6 na taon siniraan si Duterte. Kung marunong mag-isip yung mga dilawan, 2019 na zero sila. No? Na zero sila 2019. Yung 8 diretso nila zero, 0 diretso. Kung sila marunong mag-isip, hindi pala uubra sa mga Duterte yung siraan sila kasi tayo na si zero. Kung marunong sila mag-isip, hindi marunong mag-isip. Diniretso hanggang 2022. O ano nangyari? Talo lahat. Isa lang nakalusot. Ewan ko kung paano nakalusot yun. Di ba? Ngayon, hindi, para mapakinggan nila yung pagkakamali ng dilawan at kakamping, inuulit nyo na naman. Paulit-ulit lang kayo eh. Hindi kayo mananalo kahit pro-China. Anong pakialam ng mga tao dyan? Pro-China ang pinagsabi nyo. Lahat ng gamit namin made in China. Tatakwil natin. Wala naman, kita nyo, na bumababa si Sara Duterte. Ha? Bumababa si Sara Duterte sa survey? Hindi rin naman. Tumataas nga eh. Pupunta po ako sa Chinatown sa Chinese New Year. Naroon po, punong-puno po yun, Chuck. Wala po yan, wala pong talab yan. Lahat ng mga mayayaman sa atin, panay inchik. Pwera si Bilyar. Ewan ko kung may lahi inchik din si Bilyar. Ang pagmalaki nyo po, yung mga proyekto. Kung meron kayong proyektong pwedeng itapat sa Duterte, panay mga pangako. 50 pesos, 20 pesos na bigas. Putya, yun na lang eh. Yung panalangin nga po, yun nga po eh. Mahaba po yun eh. Hindi natin babasahin. Yung panalangin po niya, yun nga, protektahan si Sara Duterte at sana magising ang kanyang kapatid. Sabi ni Abe, mga anti-PI daw po ay anti-mamamayan. Talagang mahina kukutin ni Abe, no? Ngayon ko lang patunayan na mahina ko. Mahina kukutin. Hindi nyo po kasi kayang sirain ng talkies yung mga nagawa ni Duterte. Dolomite, pati Dolomite, alam nyo sa totoo lang, walang katuturan yung ang pagtira nila kay Duterte, pati Dolomite. Dolomite, basurahan yun eh. Okay. Yan lang po ang ating topic. Pwede na po tayong magbasa.
ng inyong komento. 'Yan.